Pinuna ng Department of Agriculture ang sobra-sobrang tubo ng ilang traders sa imported na bigas. Dahil dito, plano ng ahensya na tanggalin ang salitang premium at special sa imported rice dahil nagagamit itong dahilan para itaas ang presyo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Special rice ang karaniwang binibili ni Rogelio dahil bukod sa mabango, masarap isaing. Pero nag-iingat siya sa pagpili ng ganitong klase na bigas, lalo na't mahal ang presyo. Naka-experience na ako ng ganyan. Kasi pag special yan, pero pag amoy mo, wala namang amoy. Pero yung tunay, siyempre mabango pag inaamoy. Yun, at saka tinitingnan din kung ano ba, wala bang mga halo. Yan, o naninilaw. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, ang imported rice na well-milled naglalaro sa 40 hanggang 46 pesos per kilo, 52 hanggang 60 pesos ang special habang 54 hanggang 64 pesos ang premium. Sabi ng Department of Agriculture, masyadong mataas ang presyo ng imported rice. Para mapababa, pinagpaplanuhan ng DA na tanggalin ang label sa mga imported rice. Ang mga nakadisplay kasing premium at special rice ginagamit umanong dahilan para manipulahin at itaas ang presyo ng bigas. Halimbawa, ang landed niya 40 lang. Pero dahil gagawin nila, ibabrand nila premium or special at ganito yung brand, ang magiging presyo niya higher, nagiging nakita namin 60 plus. Parang sobra-sobra yung profit na nakukuha nila. Talagang naabuso yung paglalagay ng premium at special. Si Aling Marideth na ilang dekada nang nagtitinda ng bigas, 2 piso lang daw ang patong sa bawat kilo ng imported rice. Hindi namin ilalagay ang hindi special. Magtatanong ang tao, ano ba itong binili ko? Bakit mahal? Special yan eh. Mas madaling maintindihan yun dahil yung pera nila may katumbas na special, yung price. Sa ngayon, kinukonsidera ng DA ang pagdideklara ng food security emergency para maibsan ang mataas sa presyo ng bigas. Maaring tong payagan ang National Food Authority na maglabas ng buffer stock ng bigas o pahintulutan ng FTI na mag-angkat ng maraming imported na bigas para makipagkumpetensya sa mga importer. Dalawa kasi yung condition doon eh. Una ay kulang yung supply. Pangalawa, yung mataas yung presyo. Kagaya ngayon, nakikita natin na mataas ang presyo. So that's a possibility. Kailangan NPCC ang magre-recommend kay Secretary, and si Secretary can declare food emergency upon careful recommendation. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.